Naniniwala ka ba na possible kang kumita, sa loob lamang ng isang buwan, ng halagang deti mong pinag-ipunan sa loob ng isang buong taon? Parang kabaliwan, hindi ba? Karamihan ng mga tao ay tatawanan ito. Sasabihin nilang sobra naman, isang pantasya lamang. Pero sinasabi ko sa iyo na may buong katiyakan, possible ito. Sa totoo lang, naranasan ko ito mismo. At higit pa roon, itinuro ko ito sa libu-libong tao na gawin din. Ang tanong na paulit-ulit bumabalik sa isip na marami ay ito, kung possible naman pala ito, bakit karamihan ay nahihirapan pa ring makaabot sa katapusan ng buwan ng hindi kapos? Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali ko noong simula pa lamang ng aking buhay? Ang paniwalaang ang kahirapan ay isang kapalaran, hindi isang pasya. Hindi ko alam noon na ang lahat ng kailangan ko ay nasa loob ko na, at hindi sa labas. Inisip ko noon na ang mayayaman ay mas matalino, o kaya'y sinuwerte lang sa kapanganakan. Akala ko may mga pinili para yumaman, at hindi ako isa sa kanila. Pero lahat ay nagbago nang may isang lalaking nag-abot sa akin na isang aklat, mag-isip at yumaman ka. Tiningnan niya ako sa mata at sinabi, kung babasahin mo ito at susundin mo ng eksakto ang sinasabi rito, makakamit mo ang anumang naisin mo. Sa oras na iyon, mas malaki ang utang ko kaysa sa kinikita ko. Tumigil ako sa pag-aral, nagtatrabaho ako sa mga lugar na hindi mo na kailangan pang mag-isip, mga gasolinahan, pabrika, at maging sa departamento ng bombero. Ang tanging gusto ko noon ay mabayaran ang aking mga bayarin, makabili ng disenteng kasyuotan, at makaalpas sa mga utang. Ang manggarap, isa iyong luho. Ngunit ginawa ko ang sinabi niya. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Sa loob lamang ng wala pang isang taon, tumaas ang kita ko mula sa humigit kumulang 200,000 piso kada taon tungo sa halos 700,000 piso kada buwan. Isipin mo ito, anong pagbabago ang mangyayari sa iyong buhay kung ang kinikita mo sa loob ng isang taon ay maging buwanan mong kita? Mananatili ka pa rin ba sa parehong trabaho? Titira ka pa rin ba sa parehong lugar? Patuloy ka pa rin tatanggi sa mga bagay na gusto mo dahil hindi pa kaya ngayon? At sasabihin ko ito sa iyo na may buong paniniwala, hindi ito milagro. Isa lamang itong pagbabago sa pananaw. Ang tanging bagay na ginawa kong iba ay ang maniwala, kahit kaunti lang, na kaya kong higit pa sa inisip ko. At iyon ang sandaling bumukas ang lahat ng posibilidad. Ang totoo, ang buhay mo ay hindi lalampas kailanman sa imaheng pinanghahawakan mo tungkol sa sarili mo. Kapag nakikita mo ang iyong sarili bilang maliit, limitado, at malas, diyon din ang eksaktong mararanasan mo, kakulangan, kahirapan, at kabiguan. Ngunit kapag nagsimula kang makita ang tunay mong halaga, kahit hindi mo pa alam ang eksaktong daan, kusa itong lilitaw sa harapan mo. Napansin mo na ba kung gaano karaming tao ang nahihiyang manggarap ng malaki? Kapag sinabi mong gusto mong kumita ng 1,000,000 piso, tatawanan ka. Kapag sinabi mong gusto mong magtrabaho dahil sa layunin at hindi lang dahil sa sweldo, tatawagin kang inosente. Alam mo kung bakit? Dahil sila ay nakakulong pa rin sa isang isipan na kakulangan. Sa mundo nilang puno ng hirap. Sa buhay na umikot lang sa pagbabayad ng bayarin at pagtitiis hanggang sa huling araw ng buwan. Pero hayaan mong ibunyag ko sa iyo ang isang lihim, hindi kailangan ganoon ang takbo ng buhay. Ang unang hakbang upang putulin ang siklong ito ay ang palitan ang tanong na lagi mong tinatanong sa sarili mo araw-araw. Sa halip na magkano ang kikitain ko sa trabahong ito, itanong mo, anong uri ng tao ang kailangan kong maging upang makahakit ng buhay na tunay kong nais. Naalala ko ang isang partikular na araw. Wala akong laman sa bulsa, marumi sa langis ang aking mga kamay, at takot na takot akong manatili sa ganong kalagayan habang buhay. Gabi na noon. Mag-isa akong nakaupo sa isang sulok ng pagawaan, nakatitig sa kisam, hindi ko alam ang aking gagawin. Nahiya ako sa sarili ko. Akala ko noon, tapos na ang laban para sa akin. Pero sa gabing yon, may nagbago sa loob ko. Para bang may tinig na bumulong, hindi ikaw yan. Nandyan ka lang ngayon. At ang maliit na pagkakaibang yon ang bumago sa lahat. Hindi ikaw ang trabaho mo. Hindi ikaw ang laman ng iyong bank account. Hindi ikaw ang mga pangyayaring naganap sa buhay mo. Ikaw ay ang taong pinipili mong maging mula ngayon. Kaya paulit-ulit kong binibigyang din ang kahalagahan ng sariling ima. Dahil ang tanging dahilan kung bakit wala ka pa sa kinalalagyan mong inaasam, ay dahil hindi mo pa rin pinaniniwala ang karapat-dapat ka. Alam mo, noong nagsimula akong kumita ng mas malaki, maraming tao ang nagtanong, Bob, anong ginawa mo? At sinabi ko, binago ko na ang aking isipan. Natawa sila. Akala nila, nagbibiro lang ako. Pero hindi ako nagbibiro. Karamihan sa mga tao ay naghahanap ng mga estratehiya, mga daan na madali, mga lihim na paraan. Pero ang totoo, ang kailangan talaga nila ay humarap sa salamin at magpasya na hindi na sila papayag na mamuhay ng mas mababa kaysa sa potensyal nila.
Nakita mo na ba ang isang tao na sinasabotahe ang sarili niyang pagkakataon na umunlad? Isang taong na-promote sa trabaho pero pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. O isang taong nakatanggap na malaking halaga ng pera, halagang abot sa halos 2 milyong piso, pero agad din diyong nawala sa wala. Hindi yon kamalasan. Iyan ay ang imahe ng sarili na ibinabalik ka sa lugar kung saan ka komportableng manatili. At madalas ang lugar na iyon ay ang pagiging karaniwan. Masakit itong aminin. Pero ito ang katotohanan. Kung hindi mo babaguhin ang paniniwala mo tungkol sa sarili mo, ulit-ulitin mo lang ang parehong siklo, gaano man karaming oportunidad ang dumating sa'yo. Ngayon, hayaan mong itanong ko sa'yo ang isang bagay na hindi komportable. Kung may mag-alok sa'yo ngayon ng double sa kasalukuyan mong kinikita, halimbawa, kung kumikita ka ng 20,000 piso sa isang buwan, at bigla kang inalok na 40,000 kada buwan, tatanggapin mo ba ito ng may tiwala o isipin mong may lamang problema diyan? Marami ang hindi namamalayang tinatanggihan ang kasaganaan. Sila mismo ang sumisira sa mga relasyon, karera at ideya dahil sa kaibuturan ng kanilang puso, inisip nila na hindi sila sapat. May tawag diyan na sugatang larawan ng sarili. At sasabihin ko ito sa iyo ng buong linaw, hindi ka isinilang para mabuhay sa takot. Ipinanganak ka na may likas na kapangyarihang lumikha sa loob mo, isang kapangyarihang humuhubog sa iyong realidad. Pero gumagana lang ang kapangyarihang ito kung naniniwala kang mayroon ka nito. Hindi ito mahika. Ito ay pananaw ng isipan. Maaring habang binabasa mo ito ngayon, may mga bayarin kang hindi pa nababayaran, mga alalahanin sa isip, mga pagkabigong nakaipon. Pero kahit ganoon, nais kitang imbitahan. Sa mga darating na araw, payagan mo ang sarili mong muling mangarap. Payagan mong maniwala na maaari mong gawing buwanang kita ang iyong dating taunang kita. Halimbawa, kung ang kita mo sa loob ng isang taon ay umabot sa 200,000 piso, isipin mong mahari mo itong kitain sa loob lang ng isang buwan. Dahil kaya mo. Ang tanging tanong na mahalaga ay ito, patuloy ka bang makikita ang sarili mo bilang isang karaniwang tao o magpapasya kang maging kung sino ka talagang isinilang upang maging? Pinili kong magbago. At binago ng desisyong yon ang lahat. Ngayon, ikaw naman ang may pagkakataon. Mayroong isang di nakikitang batas, ngunit hindi matitinag, na nagtatakda kung magkano ang kinikita mo, at kung bakit ganoon lang karami o ganoon karami ang kinikita mo ngayon. Ang batas na ito ay hindi nakadepende sa suwerte, o sa pamilya mo, o sa bansang pinagmulan mo. Gumagana lang talaga ito. At ang tawag sa batas na ito ay batas ng kabayaran. Isa ito sa mga pinakanakagugulat na natuklasan ko nang magsimula akong pag-aralan ng seryoso ang usapin ng pera. Akala ko noon, ang mga taong kumikita na malaki ay mas matalino o may espesyal na pagkakataong dumating. Pero hindi pala. Ang lahat ay naayon sa batas na ito. At ito ay kasing eksakto ng batas ng grabidad. Ayon sa batas ng kabayaran, ang perang kinikita mo ay nakabatay sa 3 bagay. Una, ang pangangailangan sa ginagawa mo. Ikalawa, ang iyong kakayahan sa paggawa nito. At ikatlo, ang kahirapang palitan ka. Ang pinakakawili-wili rito ay ito, isa lamang sa 3 ito ang kailangan mong tutukan. Dahil ang una, ang pangangailangan, ay nariyan na. Laging may pangangailangan sa mahuhusay na profesional, leader, tagalikha at tagapaghatid na mensahe. Ang ikatlo, ang kahirapan na mapalitan ka, ay direktang resulta ng pangalawa, ang iyong kakayahan. Kapag napakahusay mo na, wala nang makakapalit sa'yo. At diyan nagbabago ang laro. Pero hayaan mong itanong ko, talaga bang nagsisikap ka para maging hindi mapalitan sa ginagawa mo? O ginagawa mo lang ang sapat para hindi matanggal sa trabaho? Karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho lamang ng sapat para hindi mapaalis. At ang mga kumpanya naman ay nagbabayad lang ng sapat para hindi ka magbitiw. Isa itong malupit na siklo. Walang sinumang umuunlad sa ganitong sistema. At alam mong nararamdaman mo ito, hindi ba? Nararamdaman mong kaya mong magbigay pa, na dapat ay mas pinahahalagahan ka, mas kinikilala. Pero hindi ito nangyayari. At anti-unting kinakain nito ang iyong tiwala sa sarili. Eksaktong ganyan ang naranasan ko sa loob ng maraming taon. Nagtatrabaho ako noon sa mga lugar kung saan walang nakakakilala sa pangalan ko. Ginagawa ko ang lahat, naglilinis, nagbubuhat, inayos ang mga bagay na ayaw ayusin na iba. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamadalas kong ginagawa? Ang pagbaliwala sa sarili ko. Natatakot akong sumubok ng bago, matakot akong mapansin, matakot akong magkamali. Kaya ang kapalit ng lahat ng John, ang pinakamababa. Dahil para sa kanila, palitan lang ako. Isa lang akong karaniwang manggagawa. Hanggang sa isang araw, naging malinaw sa akin ang isang simpleng batas ng buhay. At mula noon, nagbago ang lahat. Naintindihan ko na kung gusto kong bayaran ako na maayos, kailangan kong maging isang taong may mataas na halaga.
Hindi lang sa pera, kundi sa kalidad ng aking ginagawa, sa husay, sa kahusayan. At hindi ito tungkol sa pagiging henyo. Ito ay tungkol sa pagiging mas magaling kaysa sa sarili mo kahapon. Sa lipunan nating ginagalawan, ang mga pinapahalagahan ay yung may naibibigay na halaga. Hindi ang nagtatrabaho ng mas matagal. Hindi rin ang pinakamasipag. Kundi ang nakakapaghatid ng pinakamataas na halaga sa paningin ng iba. Isipin mo ang isang sikat na mang-awi. Bakit siya kumikita ng humigit kumulang 15 milyong piso kada palabas? Hindi dahil mas magaling siyang kumanta kaysa sa iyo habang naliligo. Kundi dahil ang kakayahan niyang magdulot na emosyonal na karanasan sa kanyang mga tagapakinig ay halos imposibleng palitan. Halaga. Iyan ang pinag-usapan natin dito. May mga tao akong kilala na nagtatrabaho ng 16 na oras araw-araw, 7 araw kada linggo, pero hirap pa ring bayaran ang kanilang upa. At may iba naman na nagtatrabaho lang ng 3 oras sa isang araw, pero ang kinikita ay mas malaki pa kaysa pinagsamang sahod ng doktor at inhinyero, halos 40,000 piso kada araw. Ano ang kaibahan? Kakayahang bihira. Resultang nakikita. Hirap palitan. At ang magandang balita, kaya mong linangin ito. Maari kang magsimulang gayon. Tumingin ka sa ginagawa mo at tanungin ang sarili mo, paano ko ito may hahatid ng 10 beses na mas mahusay kaysa sa kahit sinong kakilala ko? Maaring isa kang tindero, manggugupit, abogado, taga-disenyo, guro, hindi mahalaga ang propsyon. Pareho lang ang tanong. Paano ka magiging isang taong hindi kayang palitan? Ayon sa isang pag-aral ng McKinsey, 80% ng mga propsyonal na pinakanagtagumpay sa nakaraang 10 taon ay yung mga naging eksperto sa paglutas ng isang partikular na problema. Hindi sila naging jack of all trades. Naging bihasa sila sa isang larangang tunay na kailangan ng mundo. At narito ang patibong na pumipigil sa karamihan. Gusto ng tao na mas mataas na kita, pero ayaw nilang pagdaanan ang prosesong kailangan gawin para umanga. Gusto nila ng bunga, pero ayaw nilang tumubo. Kaya paulit-ulit silang nabibigo at nadidismaya. Naramdaman mo na bang parang may kisam na pumipigil sa'yo? Yung kahit anong dagdag mong pagsisikap, parang hindi na daragdagan ang kita mo? Ang kisam na yan ay resulta ng hindi paglinang sa natatanging bagay na meron ka, sa bagay na magpapaiba sa'yo sa iba. Alam mo kung sino ang nakaunawan dyan ng maaga? Si Steve Jobs. Naiintindihan niya na ang mundo ay nangangailangan ng teknolohiyang simple, maganda at kapaki-pakinabang. Kaya't inilaan niya ang buong buhay niya para gawin John ng higit pa sa sinuman. Hanggang gayon, dekada na ang lumipas mula nang siya'y pumanaw, patuloy pa ring tinatamasa ng Apple ang bunga ng kanyang pananaw. Dahil kapag nagtuon ka ng buong lakas para maging bukod tangi, ang mundo ay nag-umpisang gantimpalaan ka. At hayaan mong sabihin ko ang isang bagay na marahil ay hindi mo pa naririnig, pwede kang manatiling karaniwan at kumita ng sapat para mabuhay. O pwede kang maging mahusay at kumita ng sapat para mamili. Mamili kung saan ka titira, kung sino ang gusto mong makasama sa trabaho, at kung paano mo gustong mabuhay. Maari mong iwan ang pagiging palitan mula sa sandaling tumigil kang ikumpara ang sarili mo sa iba, at magsimulang makipagkompetensya sa sarili mong bersyon kahapon. Ang tanging patas na paghahambing ay, sino ako kahapon, sino akong ngayon, at sino ang maaari kong maging bukas. Hindi ito tungkol sa paggawa na mas marami. Ito ay tungkol sa paggawa na mas mahusay. Ito ay tungkol sa buong pusong panata na maging napakahusay, napakasanay, at napakagaling, na sa tuwing isipin na isang tao ang trabahong ginagawa mo, ikaw ang unang maiisip. Hindi mo kailangang lumipat ng propsyon. Hindi mo kailangang iwan ang lahat. Hindi mo kailangang magsimula sa wala. Kailangan mo lang magdesisyon na magningning sa ginagawa mong gayon. Dahil kapag naging natatangi ka sa ginagawa mo, ang pera ay kusa ng lalapit sa'yo. At ang tawag doon ay gantimpala. Simple, tiyak, makapangyarihan. 3 paraan lamang ang umiral para kumita ng pera. 3. At karamihan sa mga tao ay pinipili ng eksakto ang estratehiyang hindi kailanman nagbigay ng resulta, at patuloy nila itong inulit sa buong buhay nila, na hindi man lang nagtatanong kung bakit sila palaging nasa parehong kalagayan. Ito ang nagtulak sa akin, maraming taon na ang nakalilipas, na huminto at suriin kung paano ko nga ba talaga kinikita ang aking pera. Lampas na ako noon sa yugto ng pagtatrabaho lamang para pambayad sa mga bayarin, mas malaki na ang kinikita ko, at kahit ganoon, hindi ko maintindihan kung paano ako nakarating sa puntong yon. Hanggang sa nagsimula akong pag-aralan ito ng masinsinan. At saka ko lamang napagtanto, hindi ko namamalayan, ginagamit ko pala ang estratehiyang ginagamit lamang ng 1% ng populasyon. Pero ito ang responsible sa 76% ng lahat ng perang umikot sa mundo. Ang unang estratehiya ay ang kalakaran kung saan 76 sa bawat 100 tao ay naipit, ang pagpapalit ng oras para sa pera.
Magtatrabaho ka ng isang oras at may kikitain ka. Dagdagan mo ng isa pang oras, dagdag kita na naman. Pero kapag tumigil ka sa pagtatrabaho, hihinto rin ang pagpasok ng kita. Mula pa lang sa simula, ito na ay isang estratehiyang talunan. Alam mo kung bakit? Dahil may hangganan itong hindi mo kailanman malalampasan, ang oras. Mayroon ka lamang 24 na oras sa bawat araw. At kailangan mo pa ring matulog, kumain, at mabuhay. Hindi mahalaga kung gaano ka kasipag, darating ang punto na ang oras ang pipigil sa iyo. At doon nagsisimula ang pagkapagod na hindi maalis, ang matinding stress, at ang labis na pagkadismaya. Minsan pa nga, nararamdaman mo ang pagkakasala. Dahil pakiramdam mo ay hindi kasapat ang ginagawa mo, kahit na ang totoo, bulok na ang estruktura mulat sa pool. Walang yumayaman sa pagbebenta ng sariling oras. Ang ikalawang estratehiya ay ang paggamit ng pera para kumita ng mas maraming pera. Mas mainam na ito. Pero may problema rin, nangangailangan ito ng perang maaring ipuhunan, at ng kaalaman kung paano ito gamitin. Karamihan sa mga tao ay sumusubok na mag-invest gamit ang kakaunting natira sa kanila matapos bayaran ang lahat ng kanilang gastusin sa isang buwan, at umaasang mahihimalang dadami yon. Pero hindi marunong magpatawad ang mundo ng pamumuhunan sa mga walang kaalaman. At ang inaasahang kita ay biglang nagiging pagkalugi. Ilang kwento na ba ang narinig mo ng mga taong sinubukang pasukin ang mundo ng investment, pero naubos ang lahat dahil nagtitiwala sila sa maling kaibigan, maling kurso, o sa mainit na tip? Ang estratehiyang ito ay nangangailangan ng paghahanda. Nangangailangan ito ng pagbabasa. Nangangailangan ito ng kaalaman. At higit sa lahat, nangangailangan ito ng emosyonal na katalinuhan. Dahil ang halaga ng pera ay palaging gumagalaw. At kailangang matatag ka sa emosyon para hindi mo basta isuko ang lahat sa unang pagkakamali. Pero pagkatapos, naroon ang ikatlong estratehiya. Ito ang nagbabago ng laro. Ito ang kaunting tao lamang ang nakakaalam, at mas kakaunti pa ang aktwal na nagpapatupad. Ito ang hindi ko sinasadyang natuklasan, at siyang lubusang nagpabago ng aking katotohanan. Ang estratehiyang ito ay ang paglikha ng maraming pinanggagalingan ng kita. At kailangan kong linawin ito, ang maraming pinagkukunan ng kita ay hindi nangangahulugan na maraming trabaho. Hindi ito ang pagtatrabaho sa dalawang magkaibang lugar at pagod mula Lunes hanggang Linggo. Hindi. Iyon ay isa lamang mas malawak na bilangguan. Ang tinutukoy ko ay mga pinagkukunan ng kita na gumagana kahit wala ka roon. Mga pinagkukunan na patuloy na nagbibigay ng resulta habang ikaw ay natutulog. At maniwala ka, ito ay mas totoo at mas abot kaya kaysa sa inaakala mo. Tingnan mo, nang sinimulan kong isabuhay ito, wala akong ideya na tinatawag pala itong estratehiyang tatlo. Napagtanto ko lamang na pwede pala akong bumuo ng isang bagay na patuloy na gumagana kahit wala ako roon. Nagsimula ako sa isang serbisyong paglilinis. Sa hindi kalakihang panahon, hindi na ako kailangang gumalaw sa mismong serbisyo. Mayroon na akong mga tauhan, kontrata, at proseso. Gumagana ng negosyo kahit wala ako. Iyon ay nagbigay sa akin ng oras. At dahil sa oras na iyon, nakabuo ako ng iba pang mapagkukunan ng kita, mga kurso, seminar at mga pagsasanay. Ang lahat ng iyon ay naging isang network. Isang network na hindi tumitigil. At narito ang sikreto, ang totoong nagpapaangat sa iyong pananalapi ay ang pag-alis mula sa survival mode at paglipat sa sistema mode. Kapag bumuo ka ng isang sistema, gumawa ng mga bagong trabaho, at nagbukas ng mga pinto para sa sinumang may kagustuhan at determinasyong matuto. Habang ikaw ay nagkakap kasama ang iyong pamilya o nagpapahinga sa isang bakasyon, may mga sistema na patuloy na gumagana para sa iyo. Hindi ito karangyaan, ito ay malinaw na pananaw. At ang magandang balita, kahit sino ay maaring matutong gawin ito. Sa bilis ng pag-onlad ng internet, hindi kailanman naging ganito kadali. Sanggayon, maaari kang magkaroon ng sarili mong digital na tindahan, maging kasosyo sa pagbebenta ng mga produkto, abenta ang iyong kaalaman, o gumawa ng mga nilalaman na kumikita. Pwede mong paandarin ang lahat ng automatiko, lahat, literal na lahat. Kahit gamit lamang ang isang teleponong selular at kaunting gabay, kaya nang kahit sino ang magsimula na maraming daluyan ng kita. Ngayon, isang matalim ngunit makabuluhang katotohanan, kung isa lang ang iyong pinagkukunan ng kita, nasa panganib ka. Dahil kapag ito'y tumigil, at maaring mangyari yon, mawawala sa iyo ang lahat. Ngunit kung may 5, 6, o 7 pinagkukunan ka, at may isa mang matuyo, patuloy pa rin ang daloy. Patuloy kang mamumuhay. Patuloy kang lalago. At alam mo ba kung ano ang karaniwang ginagawa ng mga taong tunay na matagumpay sa buong mundo? Hindi sila kailanman umaasa sa isang kita lamang. Gaya ni Warren Buffett, na mayroong hindi bababa sa ilang dosenang pinagkukunan ng kita.
Isa sa kanyang mga sinabi, huwag kailanman umasa sa isang pinagkukunan lamang. Gawing prioridad ang pamumuhunan sa maraming daluyan. At kung inisip mong ito ay para lamang sa mga bilyonaryo, tandaan mo ito, nagsimula ako na may utang. May takot. Walang kahit anong diploma. Ang ginawa ko ay sandin ang isang prinsipyo na kahit sino ay kayang isabuhay. Gumawa ng isang simpleng sistema na nagbibigay ng halaga at gumagana kahit wala ako roon. Nagsimula ako sa mali. Unti-unti akong lumago. Bawat bagong pinagkukunan ng kita ay parang pagbukas ng gripo. May ilan na patak-patak lang, ang iba ay bumubulwa. Ngunit lahat ay konektado sa isang imbakan, ang aking kalayaan. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, handa ka na bang tumigil sa pagpapalit ng oras para sa pera? Handa ka na bang lumikha ng mga sistema sa halip na umasa sa buwanang sahod? Handa ka na bang kontrolin ang iyong pananalapi at simulan, sa isang estratehikong paraan, ang pagtatayo ng sarili mong imperyo? Sapagkat sinasabi ko sa iyo, walang kahit isang dahilan para manatili kang umaasa sa isang kita. Iyon ay kahinaang tinatakpan ng huwad na katatagan. At iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananatiling bihag ng takot. Karapat-dapat ka sa mas higit. Kaya mo pa na mas marami. At maari mong simulan gayon din. Isang tanong, mananatili ka ba sa kinalalagyan mo o sisimulan mong buuin ang sarili mong mga daluyan na kita? Ang iyong kinabukasang pinansyal ay nakasalalay sa iyong sagot. Hindi na gaya ng dati ang mundo. At hindi na ito babalik pa sa dati. Karamihan ay nabubuhay pa rin na tila babalik ang lahat sa normal, na para bang ang mga gumana noong taong 1995 ay gagana pa rin gayon. Ngunit ang katotohanan, nagbago na ang laro at kung hindi ka magbabago kasama nito, maiiwan ka. Ang problema, kakaunti ang handang tanggapin ito. Mas gusto na nakararami na maniwalang panandaliang pagsubok lang ito o na ayos din ang lahat kusa. Ngunit hindi ganoon ang realidad. Hindi pa kailanman ganoon. Kinailangan kong maranasan mismo para matauhan. Ilang taon nang nakalipas, kitang-kita ko ang pagbabago sa mundo. Lahat ay naging mas mabilis, mas abot kamay, mas konektado. At kasabay nito, naging mas mahigpit ang kompetisyon. Nakita ko ang mga tao na nalugi, nawalan ng lahat, hindi dahil hindi sila magaling, kundi dahil hindi sila sumabay sa panahon. Ako man ay mantik ng mahuli. Kahit nang naabot ko na ang kaunting katatagan, napagtanto ko, kung hindi ako angkop, kakainin ako ng bago. Tanda ko pa hanggang ngayon, isang simpleng usapan kasama ang isang tagapayo ang nagpabago sa pananaw ko. Sabi niya, Bob, ang mga hindi marunong sa ika-21 siglo ay hindi ang mga hindi marunong bumasa at sumulat, kundi ang mga hindi marunong matuto, mag-unlearn at muling matuto. Para yung isang pagsabog sa isipan ko. Dahil noon, akala ko kapag nakarating ka na sa isang antas, sapat na ang alam mo. Pero pinatunayan ng mundo na mali ako. Araw-araw, patuloy ang pagbabago ng mundo. Hindi ito lumalaki, lalo itong lumi. Ang teknolohiya ang naglapit ng lahat. Tinanggal na ng teknolohiya ang mga hadlang at naging pantay-pantay ang pag-akses sa impormasyon. Sa panahon gayon, kahit ang isang tao na nakatira sa isang liblib na baryo ay may kakayahang magbenta ng produkto o serbisyo kahit saan sa mundo. At alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Na hindi na ang pinakamalakas ang nananatili, hindi rin ang pinakamatalino. Ang siyang mabilis magbago at mag-adjust ang siyang namamayani. Isipin mo ito, gaano karaming tao na kilala mo ang natanggal sa trabaho sa mga nagdaang taon. Kahit magaling naman sila sa kanilang ginagawa? Ilan na bang mga negosyo ang nagsara dahil hindi nila nasabayan ang pag-osbong ng digital na panahon? Ilan na bang mga taong gayon ang kumikita mula sa mga bagay na wala pa 5 taon na ang nakakalipas ay hindi pa umiral? Hindi yan samba. Iyan ay kakayahan sa pag-angkop. Karamihan sa mga taong gayon ay nangangarap pa rin ng katiyakan, ng regular na trabaho, ng siguradong pensyon. Pero sa bagong ekonomiya, hindi na ginagantimpalaan ang katatagan. Ang pinahahalagahan gayon ay inobasyon, bilis sa pagkilos at kakayahang makita ang darating. Kailangan mong simulan ng mag-isip gaya ng isang arkitekto ng sarili mong kinabukasan. Gayon, posible nang bumuo ng mga pinagkukunan ng kita sa iba't ibang panig ng mundo, kahit hindi ka umaalis sa iyong tahanan. Maaari kang magtayo ng mga negosyong digital, mag-automate ng mga proseso, lumikha ng mga komunidad, magbenta ng kaalaman. Ako mismo ay may mga pinagkukunan ng kita na hindi ko na nga mabilang kung ilan. At alam mo kung bakit? Dahil bumuo ako ng mga sistema. Dahil pinaligiran ko ang sarili ko ng mga taong marunong sa teknolohiya, sa pagpapalawak, sa makabagong pag-isip. At nagawa ko lang ito dahil tinanggap kong kailangan kong matutong muli. Naranasan mo na bang mainis dahil may mas batang tao, na mas kaunti ang karanasan, pero mas malaki ang kinikita kaysa sa iyo? Naramdaman mo na bang kahit gaano ka kasipag, tila hindi ka pa rin umaabante?
Nangyayari ito dahil hindi ang pinakamasipag ang umaasenso, kundi ang pinakaangkop sa bagong panahon. At ang panibagong panahon na ito ay nangangailangan ng isang mahalagang bagay, emosyonal na katalinuhan. Dahil kapag lahat ay mabilis na nagbabago, madaling makaramdam ang pangamba, pagkalito at kawalan ng direksyon. Kaya maraming tao ang natutulala. Pakiramdam nila ay iniwan na sila ng mundo, pero hindi nila alam kung paano muling magsisimula. Kaya nauwi sila sa takot. At ang takot ay nakakapigil sa pagkilos. Naranasan ko na yan. Noong una akong sumabak sa bagong mundo ng digital na negosyo at pagpapalawak, para akong taong walang alam. Galing ako sa panahong kailangang pisikal ang presensya, may direktang usapan at pakikisalamuha. Biglang kailangan kong matutunan ang tungkol sa mga funnel, email marketing, mga plataforma at online traffic. At ano ang ginawa ko? Tinanggap kong muli akong isang estudyante. Lumapit ako sa mga mas bata, mas marunong sa teknolohiya. Tinanggap kong kalimutan ang luma kong alam. At natutunan ko ang bago. At narito ang isang katotohanang ayaw pakinggan ng karamihan. Kung hindi mo pipiling magbago, may ibang taong magbabago sa halip mo, at mapag-iwanan ka. At sa panahong yon, hindi na ubra ang reklamo, hindi mo na maaring sabihin, magaling naman ako sa ginagawa ko. Dahil sa mundong ito, ang ginagantimpalaan ay ang mga taong kayang maghatid ng halaga sa kasalukuyan, hindi ang mga kumakapit sa nakaraan. Nakakilala na ako na matatalinong tao, may magagandang pinag-aralan, pero nalunod ng pagbabago ng panahon. At nakakilala rin ako ng mga kabataang may laptop at ideya lang, pero nagawang baguhin ang kanilang buhay sa loob ng ilang buwan. Ano ang pinagkaiba nila? Pananaw, kakayahang tumanggap, tapang na magsimulang muli. At ikaw, tatanungin kita, may natutunan ka bang bago sa ngayon? Pinaghahandaan mo ba ang hinaharap? O naghihintay ka pa rin na may dumating at iligtas ka, baka gobyerno, baka pagbuti ng ekonomiya? Dahil hindi yon mangyayari. Ang siguradong mangyayari ay patuloy na magbabago ang mundo. At ang desisyon kung sasabay ka o hindi ay nasa iyong mga kamay. Alam mo, nakita ko na ang mga taong may mas kaunting talento kaysa sa iyo, mas kaunting talino, mas kaunting karanasan, pero 10 ulit ang kinikita kaysa sa iyo. Ano ang naging kaibahan? Sila ay nagsabing sa pagbabago. At ikaw, hindi mo kailangang malaman ang lahat. Ang kailangan mo lang ay sabihin, handa akong matuto. At mula roon, ang buong sansinukob ay unti-unting magbubukas ng daan para sa iyo. Panahon na para muling likhain ang iyong sarili. Dahil sa totoo lang, alam mong hindi na sapat ang manatili sa dati.